Dear Tita L, good evening po. Please, call me Elaine na lang. Sumulat po ako para sa practical tips kasi alam ko naman po kung ano ang gusto kong mangyari. Meron akong boyfriend at 4 years na po kami. 2.5 years po dito, live-in po kami. But while we're living under the same roof, ako pa rin po ang breadwinner ng pamilya ko. Malinaw po yun. Okay naman po yung simula nung sapat yung income ko. Pero sa ngayon, hindi ko na kaya kasi ako na lang palagi ang gumagawa ng paraan for us to live comfortably together. Take note, Tita L, the keyword is comfortably. Pero pagod na po ako sa ganitong setup. Pagod na ako sa kanya. Nakikipag-break na ako sa kanya pero pinipilit niyang ayaw po niya. Main reason, wala siyang diskarte. O mas tamang sabihin na ayaw niyang dumiskarte. Pag may financial problem kami, isa lang ang solusyon niya palagi, ang mangutang. Pinaka-ayoko pa namang na-associate sa may utang o gawaing utang. Tapos sa ngayon, 6 months na, Tita L, na wala siyang work. Pa-part-time lang pero pag-bet niya lang yung trabaho. Kasi lumilipas na lang yung everyday niya sa paglalaro ng mobile games. Sobrang nakaka-frustrate. Di naman ako maluho. Di rin ako naghahangad sa kanya na gumawa lahat ng paraan. Pero too much ba kung kahit bills man lang mag-share siya ng gasto sa bahay? Ma-feel ko lang na kahit konti may kaalalay ako sa mga problema. Paano ko po siya mapapakiusapan na hiwalay na talaga kami, Tita L? Sa ngayon kasi ang sinasabi niya, wala siyang uuwian. Kahit alam kong meron naman dahil may pamilya siya. Yun lang po muna at maraming salamat po. Elaine. Elaine! Elaine ang naiba. Isipin kong Elaine ang naiba. Elaine, di ka ba napapagod at nagsasawa? Sa mga tampuhang walang hanggang katapusan. Elaine! Bakit kailangang magpaalam ka pa kung ayaw mo na talaga sa kanya? Ibalot mo lahat ng damit, lagay mo sa trash bag, tapos out na. Di ba yun ang tanong mo? Paano mo siya mapapakiusapan? Ilang beses mo nang binring up sa kanya na maghiwalay kayo pero ayaw niya dahil wala siyang uuwian. Bakit kailangang i-inform mo pa siya? Pwede mo namang ipabarangay on the legal aspect, di ba? Ipabarangay mo, sabihin mo, pinapaalis ko na to naghiwalay na kami. Ang kulit po, Kap. Diba? Sobrang toxic ng ka-live-in mo. Hindi ko alam kung ako ikaw, kung kaya ko yan. And also, it's taking too much of your mental and emotional state. Tinanong mo na rin ba yung sarili mo if it's even worth it? Diba? Is it worth your stress? Is your love enough? Diba? Is your love resilient enough to be stressed by this kind of financial crisis na halos malaking chunk siya naman ang nagdudulot kasi wala siyang ambag, wala siyang share. Diba? Parang kung sa barkada at nagiinuman kayo, sagot niya ang kwento. Ikaw lahat ng inom at pulutan. Parang ganun hindi ba? Kung gusto mo na talaga siyang out of the picture at ayaw mo na siyang bigyan ng isa pang chance para magbago, I guess there's nothing else to do but to just, kick him out. Sabihin mo sa kanya, pag hindi ikaw umalis, sisingilin kita ng renta. Ayaw mo makipaghiwalay sa akin, gagawa ko ng renta. May kontrata tayong dalawa, re-renta ka dito sa bahay namin.
Hindi ka rin kasi clear dun sa sulat kung ano ba tong bahay na to. Bahay rin ba to ng parents niya? O bumukod sila at rumerenta rin ng bahay? Kasi Elaine, kung rumerenta kayo ng bahay, di umalis ka. Bumalik ka sa pamilya mo, di pagka ginawa mo yon, wala na rin siyang choice. Aalis na rin yan sa bahay na nirerentahan ninyo. Hindi ba? Also, gusto mo bang makasama talaga yung ganyang klaseng tao habang buhay? Ako hindi ko kaya yung ganyan, yung walang responsibilidad sa buhay. Inday, malolo siyang kanyan agad. Wala pa kayong anak, habang wala kayong anak. Tama na. Wala nang lupa sa Metro Manila para pagtayuan ng mga ribulto. Hindi na nga yan uso ngayon. Ang uso na ngayon, digital na. Ganun na lang. Tsaka billboard. Billboard na lang. Oo. Ulirang Jowa Awardee, Elaine. Billboard na lang. Hindi na uso ribulto ngayon. Mahal ng bakal at semento. Tarpaulin. Tsaka billboard na lang sa EDSA para kita ng taong lahat ng natatraffic. 'Di ba? Ay, nako. Grabe. Teach him a lesson na kailangan maging responsible siya sa buhay dahil lalaki siya. 'Di ba? Hiwalayan mo na habang maaga pa, habang wala kayong anak. And huwag ka na magpapabudol ulit sa mga ganong klaseng lalaki. Though, nakikita nga sa'yo that you're a very independent woman, pero ibang usapan na yon kapag ginawa ka ng sobrang, hindi ka nga lang basta sandalan niya eh. Ginamit ka na niya. Ano ka, sugar mommy? Baka naman pati yung paglalaro niya ng load sa mga mobile games, ikaw pa rin nagsusustento, dahil nakakalurky na talaga yun, di ba? So, mas maganda hiwalayan mo na talaga, layasan mo na. O kaya, iligpit mo na lahat ng gamit niya at palayasin mo na siya. Yun lang yun. Bigyan mo na eviction notice. Dumulog ka sa barangay and ask what is best to do. Okay? Elaine, sana nakatulong.